Umpisahan natin itong balita na ito. Malako, matutuwa kayo. Kasi ang tagal nyo nang hinihiling at ang tagal nyo nang isinisigaw eh. Kasuhan yung iba pang nagpapakalat ng pekeng balita. Kagaya ni Ngalbu. Oh. Si Dos por Dos, mga bossing. Dos ngipin sa taas, dos ngipin sa baba. Siya ang una natin, mga kababayan, na itatapik. O eto nga ho. General Nicolas, sa ibang balita. Malamang matutuwa kayo dito. Tuwang-tuwa, no? Naunahan lang ni Dadu to. Pero eto na po. O, pakinggan nyo, ha? Ang balita para kay Ngalbu. Dos por Dos. Sa ibang balita, nakatakdang magsampa ng panibagong reklamo si PNP CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. O, meron. Kung maalala nyo, ho, mga boss chief amo, sir, mga kababayan, nung isang araw lang, nagsampa ng kaso si Nicolas Torre III, si General Torre. Ano? Kanino ho? Kay Odads. O, kay Odads na Wangbu. Inciting of sedition, mga bossing. O, ngayon naman ho, dito naman kay Jason Sa. Sabi ko sa inyo, walang magagawang mabuti yung pagpapakalat ng fake news. Walang magagawang mabuti sa bayan natin. Walang magagawang mabuti sa kapwa natin tao. O, at lalong-lalo na, walang magagawang mabuti sa inyo. Oh, tuloy natin ha. Sa mga broadcaster at vlogger na nagpapakalat ng malaking impormasyon ukol sa kanya. At take note mga boss, hindi lang si Ngalbu ang kakasuhan. May kasama pa si Ngalbu na vlogger ho, mga boss ha. Oh. Kasi nung nakita ko yung ipinakalat no ni Ngalbu na siguro napapanood ni General Torre itong live natin, itong video natin, ano? Tawa siguro sa Ngalbu. Oh, Ngalbu, General Torre, baka nanonood ka dyan. Baka hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng dos por dos. Dos ngipin sa taas, dos ngipin sa baba. Yun ang programang dos por dos. Diba? Oh. May kasamang vlogger na nagpakalat din nung peking balita, no? Na nasa loob daw ng ospital at critical daw, ha? Si General Torre, wala pong katotohanan. At sinagot po yun mismo, mga kababayan, ni General Torre, ha? At pahiya nga ho sila dahil sinasabi nila, ako, eto, yung isa sa talagang humuli at kumubkob sa KOJC, nanganganib ang buhay o nasa bingit ang buhay ng kamatayan. O, tuloy natin ha. Balita at nagseserbisyo si Marlene Padiernos. Marlene. Jeff, magsasampa muli ng panibagong kaso si PNP CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III laban sa mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. O, sabi sa inyo no? Sabi sa inyo, nung Desyembre, nanahimik lang yan. Nagpahinga lang yan. O di ba? Nagpahinga lang noong Desyembre. Ngayon ang banat, mga kababayan. Ngayon, yung mga kaso. Sa ambush interview sa Campo Crame, tahasang binanggit ni Torre na sasampahan niya ng kasong cyber libel ang dating broadcaster si Jason Sa at isa pang vlogger nang dahil sa pagkapakalat niya ng mga maling impormasyon tungkol sa kanya. Mga larawan at pahayag na nagpapakitang isinugod umano sa pag-abutan si Torre dahil sa malubhang karamdaman ng dahil sa... Tingnan nyo yung mga ugali niya mga yan. Ano? Mas maniniwala pa kami kung ang isinugod sa ospital ang dating Pangulong Duterte dahil sa katandaan ho. Pero mga kababayan, dito naman po sa ating channel, hindi natin hinihiling na mamaya pa agad ang dating Pangulo. Hindi natin hinihiling nun. Bagkos, ang hiling natin para sa kanya, humaba pa ang buhay. No? Umabot pa miski 120 years na mabuhay ang dating Pangulong Duterte. Para naman daw ho, masulit nung mga nabiktima. Yung makakamtam nilang hustisya. Kapag ka nategi agad, wala na. Di ba? Parang, wala. 1 taon lang nagdusa. Dapat
medyo mahaba ho, di ba? Mga 120 years pa, yan, at least 40 years, kahit paano, sulit. Di ba? Eto sila Jason sa pakalat pa ng fake news. Umunoy marahas itong pagkubkob sa KOJC compound. Ang mga tinutukoy ng general na mga ebidensya nagpapatunay na ipinapakalat ng fake news na mga ito laban sa kanya. Gate naman ng CIDG Director, fake at Photoshop ang mga larawang kumakalat ukol dito. Bagay Yan ang mapapala ninyo. Tapos ano ho ang sasabihin nila, mga kababayan? Ang sasabihin ho nila, wala na palang karapatang magpahayag sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kapag ka ikaw kontra sa gobyerno, kakasuhan ka nila. Kaso ang ipanlalaban sa kanila. Ganon ang papalabasin niya mga sorry. No? Sorry. Pero doon sa Mark Ramos Uncensored, doon maririnig yung mga yung mga PI na yan, no? Yung medyo matinding banat sa kanila. hindi na anya tama at nakakaapekto na hindi lamang sa kanya, kundi maging sa kanyang pamilya at mga kakilala. Correct. Una na nga kinasuhan ni Torre noong isang linggo, ang vlogger na si former Army Captain Clemente Dado Enrique. Eto kasi, mga hayop na to, nanggigigil ho kay General Torre, mga kababayan. Bakit to? Baka kasi wala na silang pondo natatanggap. No? Dahil nga yung si Buloyski, nandun na sa loob ng oblo. Tapos yung mga yung mga kaperahan ni Buloy, na kapris, Kaya si Torre ang binabakbakan nila. No? Si Torre ang sinisira nila, mga kababayan. Bakit? Isa lang naman po si General Torre sa dahilan. No? Kung bakit nasa loob si Buloy. Kung bakit wala na silang masyadong natatanggap. Di ba? Citing to sedition dahil sa mga pahayag nito na humihikayat sa publiko na mag-aklas laban sa pamahalaan. Yun, si Dado, ilang araw na nahimik. Tapos kunyari kahapon, anong na ba dyan, gabi? Tapos kaninang umaga, nung nakita natin yung live, kunyari tatawa-tawa, kunyari hindi apektado. Raulo, kami pa ang paglululokohin mo? Alam natin, nai-stress na tong mga kababayan, no? Yung itsura ni Roque, yung namumugto yung mata, tapos namamayat, yung halatang-halata na kahit naman bagong ligo, mukhang hindi na naliligo. Bakit to? Ang lakas makapangit ng stress. Kaya tingnan nyo yung mga DDS. Lalo na yung mga vlogger nila. Ang lakas ng loob na sabihin, yung mga vlogger na sumusuporta kay BBM, mga dugyot yan, ang babantot yan. Oo nga. Tama nga. Ang ginaw kasi dito sa sa New York. Di ba? Oo nga. Tama nga sila, mababantot tayo. Hindi. Pero katotohanan mga bossing, real talk lang. Malakas makapangit ang stress. Di ba? Tingnan mo si Roque. Hindi na nga kagwapuhan. Lalo pang pumangit nung na-stress. Tingnan mo eto kaya, ano itsura ngayon ni Jason sa pagkatapos marinig itong balita na ito. Nakita natin yung isang video niya, yung isang litrato niya, di ba? Yung nagpasukat ng height, tapos merong hawak-hawak na placard ngayon. Hindi nakalagay mabuhay si Kibuloy, hindi gano'n ang nakalagay. Nakasulat dito yung pangalan niya, tsaka yung yung kaso. Di ba? Stress din yung mamang yan. Naku, Kaserbisyo mo sa Campo Crame, Marlene Padiernos, para sa Radio Serbisyo at... Yan ang problema sa kanila, mga bossing, no? Ang lakas nilang magsabi, ang pangit ni Mark Ramos, ang bantot tingnan ni Mark Ramos, mukhang hindi naliligo si Mark Ramos. 3 araw na. 3 araw nang walang ogil, walang ligo. Hindi, joke lang. Meron namang hot water para hindi maligo di ba?